Giga Games 99. Eto na mga kaibigan! Let's go! In the draft for Brand Esports versus Burmese Ghouls Game 1. Hindi pa nag-iiba yung drafting strategy dito ng Burmese Schools kasi dalawang heroes na laging binaban ng Burmese Schools nung MPL Invitational, and again, against Brand Esports, lagi nila binaban ang Natalia, and this one, yung first ban nila, Benedetta. Brody as well, ban out dito ng Brand. Meanwhile, Burmese Schools respecting the fact na pwede na mag-johe data dito si Lusty, and ayaw nila magbigay ng pick-off tank sa kanya. Yes, absolutely. And again, itong Brody na to, ito din yung winning Brody na ginagamit din ng Burmese Ghouls gamit ni Ace. Although natalo to nung Game 2 laban sa Resurgence, they can still come up strong with this one. Ayaw mag-take ng risk ng Brand Esports. Mabilisan ang draft natin as Brand Esports. Nagtanggal sila ng isang Natalia na Rockhard. Isa to sa mga pinaka-priority ban ng Brand Esports. Tingnan naman na nga yung headband ng bayan. Talaga naman. Headband ng bayan ni Lusty ngayon. Rockhard ang isang Natalia. Ba't lagi itong binaban ng mga teams dito sa M2? Vision talaga, and alam na alam ng Brand Esports, when you control the vision, you control the game. Kumbaga sa basketball, when you control the rebound, you control the game, di ba? Oh, tama. Dito sa ML, Oo. when you control the vision, yun, that wins games. And Esmeralda, isa pang pick that wins games. Ang pinanaw dito ng Burmese Ghouls, of course, pwede gamitin ni Ribo, one of the heroes na nasa pool niya in the gold lane. So, wala silang specifically tina-target. Iba, ang balanse ng Burmese Ghouls dito na sa draft nila, nagtanggal sila ng hero kay Lusty, nagtanggal sila ng hero kay Flap, nagtanggal sila ng hero kay Ribo, and this time, Bren, nagtanggal sila ng Sylvana na ayaw nila ibigay sa Burmese Ghouls. Ang common ng medyo common yung banning na ginagawa ng Burmese Ghouls. Walang nakakagulat. Oo. I don't think na may nasurpresa ang Brand Esports kahit anuman ng mga ban na to. Pero ang surprising is kinuha ng Burmese Ghouls yung Yi Sun-shin na hilig i-first pick nitong si Carl TZ. And ito yung isang pick na sinabi natin na madalas inaagawan ng mga dalawang teams na to. Lapu-Lapu pumunta para sa Brand Esports. Sino pa ba kung ang bayani ng Battle of Mactan? And of course, si Cho, one of the main picks for Lusty. And nakita na natin ang lakas ni Lusty with the Cho. Parang napolish pa ang timing niya. Now, with the draft of Burmese Ghouls sa first pick nila ng Yi Sun-shin, parang pinakita lang ulit nila na ganun pa rin yung galaw nila. Na yung galaw natin is centered around Ace. First pick na nga kagad nila yung core Oo, ni Ace. para hindi na diba? Para hindi na maagawan. Oo. Sinigurado na agad yung carry role nila. Tanong sa bayon. Laban sa Brand Esports. Nako, madaming... Ayan na nga ba sinasabi ko? Ayan na ba? Ayan na nga ba? Hindi... Wala nang Lance, wala nang Wala muna ang tusukan. Wala nang tusukan. We go. Putukan muna. Wala munang fishballan. Walang munang fishballan. Putukan muna dito para sa Brand Esports. And Burmese Ghouls though, nakuha nila ang Matilda na nakita natin nagagamit din ni Few. And the times na nakita natin ang Matilda, gumana siya dito sa M2. Not a perfect pick, but gana siya for picks, for lineups nang gusto mag-control sa early game. Ayan, yung Brand Esports, tina-target na ang mga hilig na tangke ng Burmese Ghouls. Tanggal ang Tiger nila. Most pick mo pala, ha? Sabi nila. Most pick mo yan, Most pick mo yan, ha? Maybe not daw, sabi ng Brand Esports, as the Farsa is the next ban for Burmese. Of course, pwede yan gamitin ni Few, pwede yan gamitin ni Ribo. Again, nakita natin yung flexibility ng Brand Esports in this draft that each time na sinasabi natin kung sino ang mga bans dito ng Burmese Ghouls, you can actually flex pick it. Option yan para sa mga ibang players nasa kanila. So we're getting a little bit more specific sa ban out dito, and mukhang Bren hindi silang takot na mag-ban pa ata ng isang tank I don't para think so. mabawasan lang talaga yung hero pool ni Maybe. Pwede targetin nyo si Maybe. Siya yung tagilid eh. Kadalasan pag lumalaban ng Burmese Ghouls either successful yung mga Akai pick niya, yung mga Tigrel pick niya, or talagang todo flop. So, you wanna go ahead and ban out yung mga possible na pwedeng i-pick up dito. And yun na nga ang ginagawa ng Brand Esports. Selena, buti naman nakinig kayo ng konti. Talagang hindi nyo pinabayaan hanggang last pick. Last ban rather. Exactly. And yun na nga, Flap TZ, makuha na naman niya ang backshin na actually Brand Esports, hindi pa rin sila masyado nagkikita ng kamay nila. Kasi yung mga pickings nila ngayon, so far, very similar to mga sa picks na ginamit nila nung pangalawang araw natin.
But as of now, I like the balance coming out from the lineup of Bren Esports. Two-tank, Makunat, Flap TZ, or kung sino man maglalaro ng Lapu-Lapu, probably si Ribo, ibibuild yan with more damage. But what they need right now is a mage. And Yes. tanong na lang kung ano ang magiging mage pick dito para sa Bren Esports as Burmese Ghouls, tank ang hinahanap nila. And another, maybe they're gonna go for another second option carry or another side laner maybe, but with the Yuzang. But Ayan yun na nga ba? Ayan yung na nga Lunox ba? na nga, Lunox dito ni Kid ang pinili ng Burmese Ghouls at saka ang Hilda para kay Maybe. Ako, sisimula ko na. Nagsabi na ako sa inyo, guys. Bren Esports, Burmese Ghouls. Burmese Ghouls, wala kayong panghuli sa Claude. Tama. Nasa na ang hard crowd control na kailangan mo pag meron kang kalaban na sobrang dulas na hero tulad ng isang Claude. Wala. Kung chosa na tong Hilda na to, medyo mas okay pa to. Pero hindi talaga. I mean, they have a good... ito yung knock-up nila. Ito yung hard crowd control nila, Reptar, ha? Yuzhong knock-up. Yun na yun. Yun na yun. Tapos yung gliding eagle nitong si Matilda, sobrang risky na gawin. Pero Oo. pwede nilang gawin. Ang pwede nilang gawin dito is they go for hard damage output using the Lunox. Pero tingin mo ba sapat yun para ma-take down ang isang Claude? Baka hindi nga eh. Diba? Baka hindi nga kasi nakita natin one of the earlier problems. Tinanong natin si Midnight sa gabi. What was one of the problems of Carl TZ is that parang masyado siyang nag-ahasim minsan. Siya nag-ahasim? Nung last year pa. Oo. Nung medyo hindi pa kilala natin yung God TZ. Hindi pa siya si God TZ. Pero ngayon, parang naayos na ni Carl TZ yung tendency na yun eh. Na mas nababalansin na niya kung kailan siya papasok, Oo. kung kailan siya mag-ultimate. Yung gusto ko with Carl TZ na pinakita niya against Alter Ego is that hindi siya takot gamitin ang Blazing Duet niya pag siya ang nagko-clawed. At ito na nga, Mga kaibigan! Game one! number 1! Bren Esports! Burmese Ghouls! Burmese Ghouls. Grabe. Woo! Here we go. Early on, you can really tell it's going to be hot here sa gitna. Sila Ace, sila Kid, sila Ace. Yan, nag-aabang sa gilid. Si Maybe. Pwede lumaban siguro, pero not really. Carl TZ ngayon ang nagiging target nila. Again, good luck. Ma-takedown. Itong nagraragasang Claude na to mamaya. So, I think yun ang kailangan ding alagaan ng Burmese Ghouls dito sa mid lane. More of a 1-3-1 rotation ang ginagawa dito ng Burmese Ghouls. Yung maganda sa lineup nila is that mataas yung damage nila from early to mid. Actually, yung lineup nila pangtawid talaga para kay Ace. Kung umabot to sa late game, that is the time na Burmese Ghouls will be really happy. Pero ito na nga si Flap TZ, that's gonna be a stun to Kid at saka si Maybe. Low na silang dalawa. Jeet Kundo knock-up dun sa dalawa. Maybe and Kid makakataka sila. And that is gonna be the first small exchange in this game here. Pero wala pang napitas. Wala pa silang ginagawa para papagalin ang galawan ni Carl TZ. Hindi ganun yung picks nila. Si Maybe, nagiging bodyguard duty, nagiging walking vision lang sa ngayon. Oo. Wala silang nilalaban sa sayang yung passive nitong Hilda na to. Yung sticker na yung kay Lasty, parang hindi ko yung kilala yung mukha na yun ah. Sino ba si Lemon? Ni Lemon yata yun eh. Lemon ba yun? Oo, si Lemon yan. Si Lemon nga. Yung mga ni Lemon pinapakita. Oo. Pero dito si Flap TZ nasa delikatong posisyon. As Ace, lumabas na sa jungle niya, level 4, going for the crab coin. So far right now, nakita natin na medyo nag-invade Ayan. na yung mga dalawang Ganyan teams. dapat. If you wanna try to give Bren Esports hard time, pahirapan nyo. Yan si Carl TZ on the mid lane. Pero again, kaya mo paulit-ulitin gawin yun. Titignan natin, Ruby DD and Ace nasa baba, trying to hold on. Si Lasty, kitang-kita ang ginagawa nila. Midnight First Blood, Carl TZ gumabsak First agad. Blood, pero makaganda dito si Few, but 2 for 1 ang nangyari. Mukha si Ribo makakahanap, pero hindi niya habulin dito si Maybes. But that's gonna be the stun, using the bravest fighter, pero hindi na ilalaban yun ni Ribo. Mukhang ang unang objective dito makakuha ng Burmese Ghouls, pero ang Bren Esports susubukan nila magbigay ng impormasyon, pero mukha na nga hindi na lalaban dito ang Bren. Babalik na sila sa pag-farm. Meanwhile, ang Burmese Ghouls nakakuha ng first turtle of the game. Napakalaking bagay nun para kay Ace nang kuha niya ang turtle buff. Aga-aga pa lang, and not to mention, yung assist niya na nakuha kanina, it's not a big deal. Pero it's still gold and D with a 2-1-0. Yeah, at kung tignan mo yung lineup dito ng Burmese Ghouls, yung main nagro-rotate sa kanila, si Maybe at si Kid, and then as well as si Ace na nagro-rotate na mas madalas na lumalabas sa jungle. Parang pang-early talaga yung gusto nila dito. Of course, the burst damage na nilalabas ng isang Matilda, malaki rin yan kasi kaya siya nagiging frequent ban dito
sa M2. So Bren Esports, alam nila to, and they know that kung umabot sila sa late game, yun yung pabor sa kanila kasi meron silang isang Claude. Yup, and the Claude, it's going to be Warriors boots para kay Carl TZ kumpara sa kalakit na nating mga Claude kanina na naka-mana boots. Demon shoes right now. Maybe ito na yung harassment na kinukuha nyo mula sa isang Hilda. Nasa na ang backup niya. 3v1 ang mangyayari dito. And he's gonna go down. Binigyan ba na kill ang Claude namin? Okay, ang Burmese Schools na with that aggressive early game, knowing na kailangan nila i-delay yung late game dito ng Bren Esports. Sila ang lamang sa goal. Pero si T, ginamit ang Black Dragon form para habulin at saka mabaksa dito si P. Naku po! Pero si KTZ nasa delikatong posisyon. Nakakuha ng isang kill si T. Pero si Kid with the Circling Eagle, nakuha ng stun at saka ng damage na nilabas. Ito na naman si Ace. Hinahabol si Flap pero hindi. Nag-back out na siya. 4-2 Burmese Ghouls because yung lineup nga nila mas maganda dito para sa early game, gumagana para sa mga representatives ng Myanmar. Pero si Kid, muntikan na dito, mahuhuli pa ni Flap. That's gonna be a kill for Flap TZ. Pero si Lasty, nahulog din. Burmese Ghouls, One for galit one. na galit dito. Galit na galit. They can take down turret. Tanggal ang outer turret energy shield doon sa top lane. Pwede pa nilang mabasag to pag hindi pumakap si Few and they will take that turret down. Another gold source coming over to Burmese Ghouls. Ayan na. Dumataas ang gold lead nila. 2.8k right now. Huwag kayo masyado kabado, Chill lang, Pilipinas. chill lang. Kasi Bren Esports, meron naman silang Claude. Meron din naman silang Lapu-Lapu. Pang early has game talaga respectable yung lineup ng Burmese Ghouls eh. Oo. Pang early game talaga yan. Oh, yung counter naman natin dyan, dalawa yung tank natin. Tignan mo, si Flap TZ, naka-tank emblem din siya. Si Lasty, naka-tank emblem as well. Dalawang concussive blast yan. Pero mukhang may maglalaban dito as Ruby DD. Tutulungan si Maybe. Pero hindi pa. I-continue dito ng Bren Esports. Again, recognizing the fact na huwag masyado tayo maglaban dito. Kasi yung late game ang inahabol natin. And gusto ko din yung disiplina ng Burmese Ghouls dito ah. They really are keeping a good grasp itong Lord Turtle area. Kaya ayaw nila na makapwesto agad yung Bren Esports. Baka machambahan daw yung objective nila. Si Ace naman, nasa likod, kaabutin ni Flap TZ. Oh, diretso kay Flap TZ dito si Ace ang mababaksaw na dito yung carry dito. That's gonna be a Way of the Dragon onto Ace. Pero isa ang Si mapipita Lasty. sa Bren Esports. Si Lasty ang nawala. Bren Esports tatakbo na kagad para hindi na sila maglalaban sa Turtle. Alam na nila, natalo na sila dito for this Turtle take. Conserve muna tayo, dahan-dahan muna tayo. Pero si Few dumaan sa maling lugar. Mega kill para kay D. Hindi yan yung Pinoy na D, yan yung Iba yan. Burmese na D. Naka-double kill pa nga dito ang Yuzong. The Burmese Dragon naman ang nagpapakita dito sa Burmese Ghouls. The Burmese Dragon lumilipad-lipad. 5,000 gold ang lamang ng Burmese Ghouls laban sa Bren Esports sa puntong ito. Could be a feeling out process as well for Bren, pero no joke ang Burmese Ghouls. Nakakatakot. Kakatawa, ginagawa nila yung, alam na talaga nila yung galaw na kailangan nila gawin. Tingnan mo si Maybe. Grabe, todo Carl TZ duty. Oo, sobrang lalim ng placement niya doon. Burmese Ghouls, malapit sila. Ruby DD, makaka-backup. Tingnan mo ang kunat naman ni Maybe dito, the stun. But Bren Esports recognizing na hindi sila pwede mag-full commit pero yung purple buff gustong kunin dito ni Carl TZ. Mag-aaway sila para dyan. Flap TZ, pababa na. Malayo pa dito yung Dragon ni D. Sino makakuha ng purple buff? Si Maybe nasa likod. Diretso yung si Carl TZ. But that's gonna be the purple buff secured for Bren Esports. Blazing the Wet para makuha lang yung buff niya. And maybe muntikan pa nga. Pero ito na naman yung Dragon ng Myanmar. Burmese Ghouls. Naku po, Bren Esports. 6k gold lead na para sa Burmese. And a 7-kill lead as well. Naku po, hindi nagagawa yata ni Lasty yung zoning na super zone na ginagawa niya usually. Oo. Naging problema yung galawan nila Kid nila Ruby DD, masakit, hindi kayang tiisin. Pati na din si Ace at si Maybe talaga naman. Tower goes down again in the mid lane. And now, Maybe spots out Carl TZ. And so far, yun nga, nahirapan nga yung Bren Esports sa bilis ng ikot ng Burmese Ghouls. Pero ano lang yan, guys, huwag nyo kalimutan. Ang mga bida, papabugbog lang yan sa umpisa. Tama. Sa umpisa lang yun, guys. Again, level 7 Magandang story Lasty. yun eh. They're holding up, they're trying to get that Lord. Wala sa timing, wala sa posisyon ang Burmese Ghouls para kunin ito or Oo. i-contest. Kaya malapit na sila, si Ace on the way. Lord Drill very low pag nakuha ni Carl TZ ito. It's gonna be big. Oh yeah, that's gonna be the turtle secure. The Blazing Duet, ginamit nila. And Ayan na. damage na nga dito si Maybe at the end. Lumalaban dito ang Bren Esports.
Susubukan nilang makaganti. Pero si D makakatakas siya dito. Flap TZ, muti ka na nga. And that's gonna be Flap TZ going down. Kid circling Eagle onto Lusty. And that's Lusty going down. At saka si Ribo rin. And few triple kill para kay Ace. At si Carl TZ na lang ang naiwan dito para sa Bren Esports. Kapit lang, Pinas. Ang gigil si Carl TZ doon kay Maybe. Sabi niya, kanina pa ba akong ginugol sa farm ko, ah? Although napabayaan niya yung ibang teammates niya because of that, wala nang nakapag-hit dun sa mga naiwan sa Brent Esports, dun sa jungle nila. Pero so far, so good. They got the turtle buff. They are still 8,000 gold behind, mga kaibigan. 5.5. Malaki-laki yun. 5.6 gold para kay Carl TZ. And yung highest gold earner, again, 7.6 para kay Ace sa Burmese Ghouls. So mga 2,000 ang gold lead dito ng Burmese Ghouls. Carry si Ace, mas lamang. But again, Bren Esports, because of the better early game na nagkaroon ng Burmese Ghouls, kapit lang sila. They're really just gonna try to make the most out of this. Absolutely. I think yun ang kailangan nilang gawin. Kapit, matatag, as usual. Pag ganito ang posisyon. 9 minutes into the game. And Bren Esports, 14-4. Lamang ang Burmese Ghouls. Bren Esports right now, pwede rin sila maghanap ng pick-off, pero yung sobrang nag-aano lang, nag-agresibo na positioning si Maybe eh. Oo. Yung si Ruby, DD, Kid, Ace, alam nila na lagi dapat nasa backline lang sila. Yan Kasi na kung nga. hindi sila kung promonta sila dito, baka ma-pick off sila eh. There is a good possibility na mangyari ngayon, Reptar, kaya kailangan alerto pa rin. Alerto pa rin dapat. 10 seconds na lang bago mag-spawn ang Lord. Ang tanong, i-contest ba to ng Bren Esports or maghahanap ba sila ng control sa ibang parte ng mapa? Kasi wala pang nabasag dito ang kapwa nating Pilipinong Bren Esports. Sinusubukan pa nila maghanap ng momentum dito. But mukhang nasurpresa lang ang Bren Esports dun sa early game aggression. Again, Nakakatakot nga yung early game na pinakita ng Burmese Ghouls dito. Talagang deadly, deadly. si Matilda and the Lunox as well, nung umiikot-ikot na din si Lunox, tulungan yung ibang parte ng mapa para sa Burmese Ghouls. Yung magic damage dito. Tingnan mo naman si Lusty. Natutunaw dito, Mountain Shocker ginamit ni Ace para hindi makalapit masyado ang mga miyembro ng Bren Esports. Pero si Carl TZ with the Blazing Duet. Pero naka-power of order brilliance. Si Ruby TD, double kill para kay ACD. Humintay doon sa battle mirror image ni Carl Inabangan. TZ. At ang Burmese Ghouls, nasusurpresa ang Bren sa kanila. Alam mo nangyari ito, hindi na pala kailangang i-crowd control si Carl TZ. Pure damage output lang, sapat na. Ang ginawa ng Burmese Ghouls dito. Pero nakita natin ang lakas ng Blazing Duet dito ni Carl TZ. Isang magandang Blazing Duet dun sa main carries ng Burmese Kaya Ghouls. no? May bawas eh. Kayang-kaya pa. Andun na eh. Andun Kaso na. talagang medyo kulang lang tayo sa sa posisyon eh. Masakit na din yung mga miyembro ng Burmese Ghouls dito. Especially yung Matilda. And of course, yung Black Dragon na lumilipad. Netong si D. Oo. Yung Burmese Ghouls, mukhang mukhang yung adjustment nila sa rotation, parang yung target nila sa adjustment nila is si Lusty. Kasi lagi sila nandun naghihintay kay Lusty kung saan siya gusto dumaan. Oo. No? Talagang hinahunting nila eh. Oo. Ang naging problema dito, yung mga sipa din ni Lusty, tumatagilid din. Minsan kanina, there was a nice try doon sa mid lane, pero ang nangyari, nasipa pa yung pupunta sa torre ng kalaban. Kaya from there, talagang mahirap nang mag-recover. So Ito na sa mid. Sobrang naghanda talaga ang Burmese Ghouls para sa show dito ni Lusty as susubukan ng Bren depensahan to, pero the Black Dragon form para mazone out ang mga miyembro ng Bren Esports. Kinumit na dito ng Burmese Ghouls. Ribo nasa bottom lane, dumit depensa, and here comes the Mountain Shocker na ginamit ng YSS para ma-clear up yung mga minion waves at para makapush ulit sila ng Torre. Mukhang mauubusan na ata ng Torre ang Bren Esports. Dalawa na lang, pero mauubos yung minion wave doon sa top lane and sa bottom lane. So dalawang Torre pa dito para sa Bren. Kakayanin pa nila to, Rockhard. Sobrang late game ang kailangan nilang gawin. Kailangan lang nilang hawakan yung mga torre right now na binabasag ng Burmese Ghouls dito sa top lane. Carl TZ, masasabugan na damage! Oh my God! Naku po, na double kill ni Ruby DD. Godlike para kay D at si Ribo na lang ang naiiwan dito. Naku po, Rockhard. What the heck? Burmese Ghouls. Game number 1 sa kanila. Okay, I don't think walang makakapag-predict na mangyayari yun. Napaka-imposible. Pero nangyari isang napakalaking panalo para sa Burmese Ghouls
laban sa Bren Esports dito sa Game 1.